matuto at maliw. Mag-subscribe sa Learning Express 101 dahil dito marami kang mapupulot na kaalaman. Ayan, kumusta mga ka-LE? At welcome sa ating channel, ang Learning Express 101. Kung bago pa lang kayo sa channel na ito, huwag niyong kalimutang mag-subscribe at i-hit niyo na rin ang ating notification bell para maging updated kayo sa ating mga bagong uploads. Huwag niyo rin kalimutang i-like at i-share ang video na ito sa mga tropa niyo para marami pang makasali sa ating talakayan. Kung gusto niyong ma-feature sa ating susunod na podcast episode, mag-iwan lang kayo ng comment sa video na ito. Ngayon mga ka-LE, sa nakaraan nating video, pinag-usapan natin kung ano ba ang The Big One at ang mga tectonic plates. Sinagot natin ang tanong kung bakit gumagalaw at nagbabago ng posisyon ang mga kontinente. Pinag-usapan din natin kung bakit patuloy na tumataas pa ang Mount Everest hanggang sa kasalukuyang panahon. Naku mga ka-LE, kung hindi nyo pa napapanood yan, panoorin nyo na yan pagkatapos nyo sa video na ito Pinapangako ko sa inyo na marami kayong matututunan. Ngayon mga ka-LE, medyo mabigat ang ating pag-uusapan sa episode na ito. Isipin niyo ang isang lugar kung saan lahat ng kaalaman ng tao mula sa pag-ikot ng mundo hanggang sa mga sikreto ng medisina ay matatagpuan natin sa iisang lugar. Isipin niyo ang isang katedral na puno ng mga scrolls na isinulat ng matatalinong tao ng sinaunang mundo. Paano kung sa isang iglap, dahil sa takot ng mga tao sa science, ay winasak nila ang mga kaalamang ito, dahilan upang mabalot ng kadiliman ang mundo. At sa proseso ng kanilang paninira, binalatan nila ng buhay ang isang napakagandang babae dahil sa kanyang talino. Ngayon mga ka-LE, pag-uusapan natin ang misteryo ng Library of Alexandria at ang pagkatatag at pagkawasak nito. Pero hindi lang ito kwento ng mga nasunog na scrolls at gumuhong gusali. Dahil kwento rin ito ng brutal na pagkamatay ng pinakahuling scientist ng Alexandria. At ang trahedyang ito ay ang marka ng pagbalot ng kadiliman sa mundo. Kaya naman mga ka-LE, kumuha na kayo ng nilagang mais at kape. Umupo at mag-relax dahil tatalakayin na natin ang Library of Alexandria at ang nakakakilabot na pagbagsak nito. Noong 332 BC, tagumpay na nasakop ni Alexander the Great ang Egypt dahilan upang ang lupain ng Nile ay mapasailalim sa kanyang imperyo. Dahil siya ay mula sa Greece, ninais niyang ikonekta ang Egypt sa kanyang lupang tinubuan. Pinangarap niyang magtatag ng isang daungang lungsod o port city upang malayang makipagkalakalan ang Egypt sa iba pang bahagi ng Persian Empire. Upang magawa ito, pinili niya ang Pharos Island sa hilagang bahagi ng Egypt bilang lokasyon kung saan niya itatatag ang kanyang pangarap na lungsod. Ang sinaunang syudad na ito na itinatag ni Alexander ay nakilala natin sa kasaysayan bilang lungsod ng Alexandria. At sa sinaunang lungsod na ito itinatag ni Ptolemy, ang pinakamaalamat na silid-aklatan sa ating kasaysayan, ang Library of Alexandria. Ngayon mga ka-LE, ang Library of Alexandria ay sinimulang itayo ng Ptolemaic Dynasty sa Egypt noong circa 306 to 283 BC sa pamumuno ni King Ptolemy I. Bukod sa ninanais ni Ptolemy I na makolekta ang lahat ng kaalaman sa buong mundo, ang isa pa sa rason kung bakit nila binuo ang Library of Alexandria ay dahil sa politika. Nang pumanaw kasi si Alexander the Great, nahirapan si Ptolemy I na pamunuan ang mga Egyptian. Si Ptolemy kasi ay isang Greek. Siya ay dayuhan sa lupain ng mga Egyptians at ang mga Egyptians ay hindi basta-basta sumusunod sa mga dayuhang hari. Ang mga ancient Egyptians ay proud sa kanilang mga sarili dahil alam nila ang mahabang kasaysayan ng kanilang bansa. Alam nila na ang kanilang imperyo ay minsan ang naging makapangyarihan. Kaso nga lang, ito ay bumagsak matapos silang pamunuan ng mga palpak na pharaoh. Ang kanilang mga dambuhalang pyramids at templo ay nagsisilbing paalala sa kapangyarihang hawak ng kanilang imperyo na nawala at naglaho.
Kaya naman mga ka-LE, nang pamunuan ni Ptolemy I ang Egypt noong circa 305 BC, alam niya na kailangan niyang husayan. Ngayon mga ka-LE, tulad ng ibang mga kultura, ang mga sinaunang Egyptians ay hindi na makapag-antay na makabalik sa kanilang mythological golden age. At alam ni Ptolemy I ang bagay na ito. Kaya naman ang kanyang naging strategy sa kanyang pamumuno ay ang patunayan sa mga Egyptians na kaya niyang ibalik ang yaman at lakas ng Egyptian Empire. Ngayon mga ka-LE, hindi nagtagumpay si Ptolemy I na matapos ang library habang siya ay nabubuhay. Siya ay pumanaw noong 283 BC at pinalitan siya ng kanyang anak na si Ptolemy II. Ngayon mga ka-LE, si Ptolemy II ang nagpatuloy ng mga proyektong hindi natapos ng kanyang ama. Pinaganda niya ang syudad ng Alexandria upang ito ay maging kaakit-akit para sa mga manlalayag, mga mangangalakal at mga scholars ng sinaunang mundo. Ngayon mga ka-LE, ang unang proyekto na ginawa ni Ptolemy II ay ang pagtatayo ng lighthouse sa pantalan ng Alexandria. Ang lighthouse na ito na sinasabing may taas na 330 to 450 feet ay nagsilbing simbolo ng pag-asa para sa mga tao ng sinaunang mundo. Noong mga panahong iyon, ito ang pinaniniwala ang pangalawa sa pinakamataas na man-made structure sa buong mundo. Pangalawa lamang sa Pyramid of Giza. Ang lighthouse na ito ay naging isang literal na alamat. Ito nga ang isa sa mga itinuturing nating 7 wonders of the ancient world. Ito pa mga ka-LE, may mga kasulatang iniwan sa atin ang mga manlalakbay noon kung saan ipinapahayag nila ang kanilang pagkamangha sa laki at ganda ng lighthouse ng Alexandria. Ngayon mga ka-LE, dahil ang Alexandria ay isang port city, ang lighthouse na ito ay nagsilbing signal sa mga manlalayag at mga mangangalakal. Ina-announce nito sa mga barko na ligtas at pwede silang dumaong sa mga pantalan ng Alexandria. At dahil dito, ang Alexandria ay naging sentro ng kalakalan. Sa panahon ni Ptolemy II, malinaw na nagbibigay ng mensahe ang Egypt sa mga kapitbansa nito. At ito ay ang katotohanan na pabalik na ang kanilang imperyo sa golden age nito. Bukod sa lighthouse mga ka-LE, tinapos din ni Ptolemy II ang pagpapatayo ng Library of Alexandria. Ngayon mga ka-LE, mahalagang malaman na ang library na ito ay bahagi lamang ng mas malaking research institution sa Alexandria noon. Ang institusyong ito ay tinatawag nating museum. Ito ay isang sinaunang Greek research institution kung saan unang nagsagawa ang sangkatauhan ng organisadong pag-aaral sa natural world. Ang museum ay isang malawak na temple complex para sa mga diyosa ng kaalaman, philosophy, science, sining at literatura. At ang mga diyosang ito ay tinatawag nating muses o muse. At mga ka-LE, alam nyo ba na sa salitang museum nagmula ang salitang museum na alam na natin ngayon? Ngayon mga ka-LE, sa panahon natin ngayon, ang library ng Alexandria ay maikukumpara natin sa isang university campus. Kahit na hindi tayo sigurado kung ano ba ang eksaktong arkitektura ng gusaling ito, alam natin na posibleng combination ng Greek at Egyptian architecture ang itsura ng library na ito. Malaki ang tsansa na mukha itong templo na nagtataglay ng mga Egyptian statues at Hellenistic columns bilang suporta. Sa loob nito mga ka-LE, alam natin na ito ay nagtataglay ng malalaking lecture halls, mga classroom, mga reading rooms, dining area, mga lagusan, malalawak at mahabang pasilyo, at mga shelves kung saan nakalagay ang mga scrolls. Diba mga ka-LE, para talaga itong university campus. Ngayon mga ka-LE, kung ang lighthouse at ang mga pantalan ng Alexandria ay itinayo upang maakit ang mga manlalayag at mga mangangalakal, ang library na ito ay kanilang itinayo upang akitin ang mga philosophers at mga scholars ng sinaunang mundo. Gusto ng Ptolemaic Dynasty na sa Egypt manirahan ang mga intelektual na tao mula sa iba't ibang kultura. Bukod kasi sa katotohanan na nagiging prestihiyoso ang isang lungsod kung dito naninirahan ang mga scientist, philosophers, mathematician, astronomers, teachers at marami pang iba, nais din ng Ptolemaic Dynasty na pakinabangan ang talino ng mga intelektual na ito sa pamamagitan ng pag-aambag ng kanilang mga kaalaman sa library.
Ngayon mga ka-LE, nagtagumpay si Ptolemy II sa bagay na yan dahil sa kanyang suporta sa pagpapalago ng kaalaman at pagpapalawak ng scientific research. Ang matatalinong tao ng sinaunang mundo ay dinayo ang syudad ng Alexandria upang sila ay mag-aral, mag-research at mag-ambag ng mga bagong kaalaman sa library nito. Noong una, ang library ay naglalaman lamang ng mga classical Greeks at Egyptian literature. Pero noong dumami ang mga scientists at philosophers na dumayo sa Alexandria, mabilis na lumaki ang koleksyon nila ng scrolls. Ayon sa mga historical accounts, sa kalakasan ng Alexandria, ang library nito ay naglalaman ng libu-libong scrolls tungkol sa iba't ibang topic tulad ng science, medicine, astronomy, religion, history, mathematics at marami pang iba. Ngayon mga ka-LE, bukod sa ambag ng mga scientist ng Alexandria, saan ba nanggagaling ang iba pang mga scrolls at libro ng Alexandrian Library? May mga publishers bang nagsusupply sa kanila ng mga libro noon? Well, nagawa nilang makolekta ang napakaraming kaalamang ito dahil sa agresibong polisiya ng kanilang gobyerno. Noong mga panahong iyon kasi mga ka-LE, malaki ang pondo ng Library of Alexandria. At dahil marami silang pera, nagagawa nilang mag-hire ng mga scribes na pupunta sa iba't ibang lugar upang mangalap at mangolekta ng mga bagong kaalaman na pwede nilang idagdag sa koleksyon ng library. Ang mga adventurous na mga manunulat na ito ay ang nagsisilbing researcher ng Alexandrian Library noon. Pumupunta sila sa mga liblib na lugar kung saan sila nagsasagawa ng research. Hinihiram nila ang mga libro at mga mythological stories ng ibang kultura. Tinatranslate nila ang mga ito at ginagawa ng kopya sa pamamagitan ng pagsusulat sa papyrus scrolls. Ang papyrus scrolls ay ang sinaunang papel na naimbento ng mga Egyptians. Ito ay gawa sa pinatuyong halaman na kung tawagin ay papyrus plant at sa salitang ito nagmula ang paper na alam na natin ngayon. Ngayon mga ka-LE, sa oras na sila ay makagawa na ng kopya, ibabalik nila sa may-ari ang libro o scrolls na kanilang hiniram. Pagkatapos, ang kanilang kopya at translated version ay kanilang idadagdag sa koleksyon ng library. Bukod pa riyan mga ka-LE, nakikipagtulungan din ang mga otoridad sa silid-aklatang ito. Dahil ang library ay isang port city, maraming barko ang dumadaong at napapadpad sa lugar na ito. Ang mga barkong dumadaong sa kanilang pantalan ay sinusuyod ng mga otoridad upang hiramin ang kanilang mga libro at scrolls. Ang mga kasulatan mula sa mga barko ay kinukuha ng mga pulis at sundalo upang dalhin sa Library of Alexandria at doon nila ito gagawa ng kopya. Sa oras na magawa na nila ng kopya ang kasulatang kanilang kinumpiska sa mga barko, ang original copy ay kanilang idadagdag sa koleksyon ng library, habang ibibigay naman nila sa orihinal na may-ari ang kopya. Sa ganitong paraan napalaki ng Alexandria ang koleksyon nito ng mga libro at scrolls. Sa kalakasan nga nito mga ka-LE, ang archive ng kanilang silid-aklatan ay sinasabing aabot sa 40,000 hanggang 400,000 scrolls mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. At ang mga scrolls na yan ay nakakatalog sa mga shelves base sa kanilang mga subject at topic. Ngayon mga ka-LE, dahil sa mga achievements na ito, hindi nakapagtaka na ang Alexandria ay naging isang napakayamang syudad. Ang mga negosyante, scholars, mga hari at mga normal na tao ay dinadagsa ang lungsod na ito upang sila ay makapagnegosyo, makapag-aral at makapagtrabaho. Isa nga ito sa mga itinuturing natin na pinakaunang multicultural city sa ating kasaysayan. Ngayon mga ka-LE, ang kanilang misyon na gawing sentro ng karunungan at pag-aaral ng Alexandria ay naging matagumpay. Ang pag-aaral, pagsusulat at pagre-research at ang advancement ng science ay sinuportahan ng Ptolemaic Dynasty. At dahil dito, ang Alexandria ang nagsilbing research center kung saan ang mga sinaunang kasulatan at kaalaman mula sa iba't ibang kultura ay kanilang pinipreserve. Ito ang kauna-unahang lugar kung saan sistematikong sinimula ng sangkatauhang unawain ang natural world. Ngayon mga ka-LE, sa kasagsagan ng kalakasan ng Library of Alexandria, dito nagtrabaho, nag-aral at nag-research ang ilang scholars tulad ng grammarian at literary critic na si Zenodotus of Ephesus.
Siya ang nag-revolutionize ng textual criticism at library science at siya rin ang kauna-unahang head librarian ng Library of Alexandria. Nagtrabaho rin sa library ang makatang si Callimachus. Siya ang nakaimbento ng Pinax, ang pinakaunang library catalog. Sa dami kasi ng scrolls sa library ng Alexandria, nahihirapan ang mga mambabasa na hanapin ang scrolls na kanilang kailangan. Ginawa ni Callimachus ang Pinax catalog upang matulungan ang mga tao na malocate ang mga scrolls na kanilang kailangan. Dito rin nagtrabaho ang author na si Apollonius of Rhodes, ang sumulat ng epikong pinamagatang Argonautica. Sa Alexandria rin nanirahan ang scientist na si Eratosthenes, ang pinakaunang tao na nagawang kalkulahin ang circumference ng Earth sa pamamagitan ng pag-oobserba sa araw. Kulang lang ng ilang kilometro ang kanyang kalkulasyon, pero ito ay isang napakalaking achievement noon, lalo na't wala siyang gamit na modernong equipment na ginagamit natin ngayon. Siya rin ang isa sa mga unang scholar na nagsabi na maaari nating ikutin ang mundo. Yan ay kanyang ginawa noong 240 BC, 2,000 taon bago maisip ni Magellan at ni Columbus na pwede nating ikutin ang mundo sa pamamagitan ng paglalayag. Sa Alexandria rin nanirahan at nagtrabaho ang mathematician at engineer na si Heron, ang taong nakaimbento ng pinakaunang vending machine at siya rin ang nakaimbento ng pinakaunang steam engine. Ngayon mga ka-LE, kung ganito karami ang scholars na nagtatrabaho sa library ng Alexandria, paano nangyaring nawala sa atin ang library na ito? Paanong nangyari na ang libo-libong kaalamang nakolekta ng mga sinaunang scholars ay naglaho sa kasaysayan? Taliwas sa paniniwala ng marami, ang Library of Alexandria ay hindi nawasak o naglaho sa loob ng isang araw. Tulad ng isang nanghihinang bansa, ang pagbagsak ng library ay dahan-dahan ding nangyari sa loob ng mahabang panahon. Nagsimulang humina ang impluwensya ng institusyong ito noong 145 BC, noong panahong malaki na ang pinagbago ng syudad ng Alexandria. Sa panahong ito, namumuno pa rin ang Ptolemaic Dynasty, pero hindi na si Ptolemy II ang nakaupo bilang pharaoh, kundi si Ptolemy VIII. Sa kanyang pamumuno, nagkaroon ng malawakang persecution ng mga scholars at intellectuals sa syudad ng Alexandria. Dahil sa tindi ng persecution, ang head librarian noong mga panahong iyon na si Aristarchus of Samothrace ay nag-resign at lumipat sa ibang syudad. Marami ring scholars tulad ni Dionysius Strax at ni Apollodorus of Athens ang umalis sa Alexandria dahil sa gulo. Lumipat ang mga scholars na ito sa ibang mga cities at doon nila ipinagpatuloy ang kanilang pagtuturo. Ngayon mga ka-LE, ang persekusyong ito ang nagbigay daan upang magsimulang bumagsak ang library at ang syudad ng Alexandria. Dahil unti-unting nag-alisan ang mga scholars, nagkaroon ng brain drain sa mayamang lungsod. Ang brain drain ay ang pangyayari kung saan ang mga edukado at highly skilled na tao ay umaalis sa kanilang bansa upang magtungo sa ibang lugar upang humanap ng oportunidad o hindi naman kaya ay makaiwas sa persecution. Tandaan natin na kaya nga naging sentro ng kalakalan, pag-aaral at research ang Alexandria ay dahil dinayo ito ng matatalinong tao. At mukhang sa paglipas ng panahon, nalimutan na nila ang katotohanan yan. Ngayon mga ka-LE, isa rin si Julius Caesar sa mga nakadagdag kung bakit nawasak ang library na ito. Sinunog kasi niya ito noong 48 BC habang nangyayari ang Civil War. Hindi recorded sa kasaysayan kung gaano kalaki ang nawasak ng sunog, pero sinasabing sinubukan nilang i-repair ang library na ito pagkatapos ng Civil War. Nabanggit nga ng sinaunang geographer na si Strabo ang library ng Alexandria sa kanyang records, kung saan ipinapahiwatig niya na ang library ay nakatayo pa rin sa museum noong bisitahin niya ito noong 20 BC. Ngayon mga ka-LE, sa paglipas ng panahon, tumigil na ang gobyerno sa pagbibigay ng pondo sa silid-aklatang ito. At sa pagpasok naman ng taong 260 AD, sinasabing wala nang nagpapamiyembro sa library ng Alexandria. At sa mga taong 270 at 275, ang Alexandria ay sinakop ng Palmyrene Empire kung saan muling nawasak ang silid-aklatang ito. Ngayon mga ka-LE, sa mga panahong ito, unti-unti nang humihina ang liwanag ng library ng Alexandria.
Nakakalungkot ang pagkawasak ng libraryng ito, hindi lang dahil nawasak din ang mga kaalamang kinolekta ng sangkatauhan noong mga panahong iyon, kundi dahil tinapos din ng pagkawasak na ito ang buhay ng pinakahuling scientist na nagtatrabaho sa library. Ang scientist na ito ay ang astronomer at mathematician na si Hypatia. Ngayon mga ka-LE, nakakamangha at nakakalungkot ang kwento ng buhay ni Hypatia. Siya ay pinanganak sa Alexandria noong circa 350 to 370 AD, sa panahon kung kailan lumalaganap na ang Kristyanismo sa Mediterranean region. Ayon sa mga records, si Hypatia ay isang napakaganda at napakatalinong babae. Maraming nanliligaw sa kanya pero hindi siya interesado sa mga ito. At ang bagay na ito mga ka-LE ay kakaiba para sa isang babae noong mga panahong iyon. Tandaan natin na noon, iba pa ang takbo ng lipunan ng tao. Sa panahon ni Hypatia, ang mga kababaihan ay nakikita ng lipunan bilang mga property at hindi bilang mga tao. Ang mga babae ay hindi pinapayagang mag-aral. Pero ginawa ni Hypatia ang pinagbabawal na ito. Siya ay naging isang matagumpay na scholar. Nagawa niyang makapagturo at makapagtrabaho sa library ng Alexandria. Larangang tanging mga lalaki lamang ang pinapayagan ng lipunan. Ngayon mga ka-LE, nasa ilalim ng tensyon at kaguluhan ng Alexandria at ang iba pang Roman city noong nabuhay si Hypatia. Ito kasi ang panahon kung kailan lumalawak ang impluensya ng Kristyanismo sa Roman Empire. Sinisira ng mga Kristiyano ang mga bagay at institusyon na nagtataglay ng mga paganong simbolismo at impluensya noon. Ngayon mga ka-LE, ang Alexandria ay isang pagan institution dahil ito ay itinayo ng mga tao bilang pagpupugay sa mga diyosa ng sining at literatura. Kaya naman, isa ito sa mga naging target ng mga Kristiyano noon. Si Bishop Cyril nga, ang bishop ng Alexandria noon, ay galit na galit kay Hypatia. Hindi lang dahil siya ay isang matapang at malakas na babae, kundi dahil si Hypatia ay ang nag-iisang simbolo ng karunungan, science at sining noon. Mga bagay na kinamumuhian ng simbahan. Ngayon mga ka-LE, kahit na nanganganib ang buhay ni Hypatia, pinagpatuloy pa rin niya ang kanyang pagtatrabaho sa library kung saan siya ay nagtuturo at nagre-research. At isang araw, habang siya ay papasok sa trabaho, siya ay kinuyog ng mga tagasunod ni Bishop Cyril. Siya ay kinaladkad ng mga kalalakihang Kristiyano mula sa kanyang karawahe, hinubaran at binalatan ng buhay. Pinagpuputol nila ang katawan ni Hypatia at saka ito sinunog. Ang mga sining at kasulatang iniwan ni Hypatia sa atin ay kanilang winasak at ang kanyang pangalan ay panandali ang naglaho sa kasaysayan. Itinuring siyang salot at kinamuhian siya ng lipunan, hindi lang dahil sa siya ay isang babae, kundi dahil kinatakutan nila ang kanyang katalinuhan. Habang si Bishop Cyril naman, ang bishop na pasimuno ng political tension sa Alexandria, ay ginawa nilang santo, isang kabalintunaan sa ating kasaysayan. Ngayon mga ka-LE, matapos mawasak ang silid-aklatang ito, kakarampot lamang ng kaalaman mula sa sinaunang mundo ang kanilang nailigtas. Maraming kaalaman ang nawala sa sangkatauhan at ang mga kaalamang ito ay kinailangan nating muling madiskubre. Halimbawa na lang mga ka-LE, may mga nadiskubring records mula sa Alexandria ang nagsasabi na mayroon silang kopya ng isang libro na mula sa astronomer na si Aristarchus of Samos. At sa librong ito, sinasabing ipinaliwanag ni Aristarchus ang tunay at tamang model ng ating solar system. Ipinaliwanag niya sa kanyang mga readers na ang Earth ay isa lamang planeta na umiikot sa araw at ang mga bituin ay mga malalayo at dambuhalang celestial objects. Ngayon mga ka-LE, tama ang mga idea na pinapaliwanag ni Aristarchus sa kanyang sinaunang libro. Kaso nga lang, nang mawasak ang library, nawala at nakalimutan ng sangkatauhan ang kaalamang ito. Kinailangan pa nating mag-antay ng halos 2,000 taon bago natin muling madiskubre ang kaalaman tungkol sa tamang model ng solar system. Noong 1543 lamang, muling nagising ang idea na hindi ang Earth ang sentro ng buong kalawakan. At yan ay muli nating nalaman dahil sa tuklas ng astronomer na si Nicholas Copernicus.
Ngayon mga ka-LE, kung hindi nawasak ang library ng Alexandria, hindi sana natin nalimutan ang scientific knowledge na ito. Hindi sana nangyari ang Dark Ages, ang panahon kung kailan ang mga European ay tila ba nabubuhay sa kadiliman dahil sa labis na takot nila sa science. Pero dahil nawasak ang silid-aklatang ito, naudlot ang advancement ng ating species at ng ating sibilisasyon. Ngayon mga ka-LE, kalaunan ay bumilis din naman ang ating scientific advancement. Nalampasan na natin ang scientific knowledge ng mga sinuunang kultura. Pero nakakalungkot pa rin na isipin na dahil nawasak ang library na ito, marami pa tayong hindi malalaman sa ating kasaysayan. Ang mga scientific mysteries ay pwede nating madiskubre sa hinaharap. Pero ang mga nangyari sa ating nakaraan ay hindi na natin maaari pang balikan. Habang buhay nang naglaho ang mga ito, lalo na kung hindi sila na-record ng mga sinaunang tao. Ngayon mga ka-LE, nakakakilabot kung iisipin natin na paano kung hindi nasira ang library ng Alexandria. Napakarami sigurong misteryo sa kasaysayan ang ating masasagot kung hanggang ngayon ay may access pa rin tayo sa mga scrolls ng library na ito. Ano kaya ang mga importanteng kaalaman na nasa silid-aklatang ito na nalimutan na natin at kailangan nating muling madiskubre? Anong kaalaman ang naimbak nila sa library ng Alexandria na posibleng naglalaman ng lihim ng ating universe? Ngayon mga ka-LE, mahalagang malaman na hindi ang library ng Alexandria ang pinakaunang library na itinatag ng isang hari sa sinaunang mundo. Ito kasi ay isang matandang tradisyon sa Greece at Near East kung saan ang hari ay nagtatayo ng sarili nilang koleksyon ng mga libro. Ngayon mga ka-LE, ang isa sa mga bagay na hindi natin masyadong nalalaman sa mga hari ng ating kasaysayan ay ang katotohanan na ang mga sinaunang haring ito ay matatalino dahil sila ay mahilig magbasa at mag-aral. Mas madalas kasi silang ipresenta sa atin bilang mga mananakop, brutal at walang awa. At syempre may katotohanan din ito. Pero mga ka-LE, mahalagang malaman na mahilig mag-aral, magbasa at magpa-mentor sa mga scholars ang mga haring ito. Si Alexander the Great nga, na kilala bilang brutal na mananakop, ay nagpapa-mentor sa philosopher na si Aristotle. Siya ay laging may dalang libro na kanyang binabasa bago siya matulog. Well-documented din mga ka-LE na may sarili siyang kopya ng Homer's Iliad at Odyssey at dinadala niya ang mga ito kahit pa sa gera. Sinasabi rin na bago siya matulog, nilalagay niya ang Iliad sa ilalim ng kanyang unan katabi ang isang punyal dahil naniniwala siya na makakatulong ito upang siya ay maging isang mahusay na general. Ngayon mga ka-LE, bago pa maitatag sa Egypt ang library ng Alexandria, ang pinakaunang archive o collection ng mga sinaunang kasulatan ay nadiskubre ng mga archaeologist sa bansa ng Iraq, sa lokasyon kung saan matatagpuan ang sinaunang syudad ng Uruk. Ang koleksyon na ito ng mga sinaunang kasulatan ay pinaniniwalaang mula pa noong 5,400 years ago. Yan ay sa taong 3,400 BC, sa panahon kung kailan nagsisimula palang ma-develop ang pagsusulat. Heto pa mga ka-LE, ang mga sinaunang Hittites at Assyrian ay kilalang nagtataglay ng malalaking koleksyon ng mga sinaunang libro na may iba't ibang lingwahe mula sa iba't ibang sinaunang kultura. Ngayon mga ka-LE, ang pinakakilalang sinaunang library bukod sa library ng Alexandria ay ang library ni King Ashurbanipal. Ang kanyang koleksyon ng mga kasulatan ay matatagpuan sa sinaunang lungsod ng Nineveh. At yan ay kanyang itinatag daang taon bago maitatag ang library ng Alexandria sa Egypt. Ang silid-aklata ni Ashurbanipal ay kilalang nagtataglay ng higit sa 30,000 clay tablets na may cuneiform writings, kung saan ang karamihan sa mga ito ay mga epiko at nobela, magic tutorials, medical texts at mga accounting at civil records. Sa koleksyong ito nga nahanap ng mga archaeologist ang sikat na Epic of Gilgamesh. At sa Babylon naman mga ka-LE, mayroon ding malaking library si King Nebuchadnezzar II sa parehong panahon.
At sa Greece naman, sinasabing ang brutal na Athenian king na si Pisistratus ay nagtataglay ng isang public library noong 6th century BC. Ang library na ito ay sinasabing nagtataglay ng mga kasulatan mula sa iba't ibang sibilisasyon mula sa Greece hanggang sa Mesopotamia. At dito sinasabing nagmula ang inspirasyon ng Library of Alexandria dahil si Alexander at Ptolemy I ay mga Greek. Ngayon mga ka-LE, ang tradisyong ito ay nasa sa atin pa rin hanggang ngayon. Nawala man sa atin ang Library ng Alexandria, sinusubukan naman nating gumawa ng sarili nating bersyon nito sa modernong panahon. Kung noon, tanging mga hari lamang ang nakakagawang mangolekta ng mga libro. Ngayon, kahit na sino ay pwede nang gawin ang bagay na ito. Bukod pa riyan mga ka-LE, halos lahat din ng mga eskwelahan at universidad natin ay nagtataglay ng sarili nilang silid-aklatan. Heto pa, sa iba't ibang panig ng mundo, nagkalat ang mga dambuhalang library kung saan matatagpuan natin ang milyong-milyong koleksyon ng libro. Ang pinakamalaking library ng ating panahon ay ang Library of Congress sa Estados Unidos at ang British Library sa UK, ang National Library of China at ang Shanghai Library, ang New York Public Library, ang Library and Archives Canada, ang Russian State Library, ang Bibliothèque Nationale de France, ang National Diet Library sa Japan, at ang German National Library sa Germany. Heto pa mga ka-LE, hindi lang physical na imbakan ng kaalaman ang meron tayo ngayon dahil ang internet ay nagsisilbi ring library ng modernong mundo. Sa internet natin iniimbak at pinapakalat ang lahat ng kaalaman ng sangkatauhan. Parehong-pareho sa misyon ng Library ng Alexandria. Ngayon mga ka-LE, bakit ba hilig nating gawin ang bagay na ito? Bakit gustong-gusto nating kolektahin at i-preserve ang ating knowledge? Siguro mga ka-LE, ginagawa natin ito dahil sa takot. Takot na muli tayong bumalik sa madilim nating nakaraan. Hindi ba kayo nagtataka mga ka-LE kung bakit ang salitang enlightenment ay may kaugnayan sa mga salitang edukasyon, kaalaman, wisdom at pag-unawa? Bakit ang salitang light o liwanag ay may koneksyon sa knowledge? Well mga ka-LE, ito ay dahil ang kamangmangan ay ang kadiliman na banta sa sibilisasyon ng sangkatauhan. Kaya nitong alisin ang ating kalayaan, ang ating kapangyarihan at ang ating kamalayan sa ating mundo at sa universe. Kung iisipin niyo mga ka-LE, ang bawat kaalaman na ating hawak ay ang sulo na nagbibigay ng liwanag sa mundo. At ito rin ang liwanag na ipapamana natin sa mga susunod pang henerasyon. Ngayong maliwanag na ang ating mundo, ngayong marami na sa atin ang matatalino at edukado, huwag na nating hayaan pa na muli tayong bumalik sa kadiliman. Tulad ng Diyos na si Prometheus, ang bawat isa sa atin ay may bitbit na sulo at misyon nating lahat na ipakalat ang liwanag ng sulong ito upang mas lumiwanag at mas tumalino pa ang sibilisasyon nating mga tao. At ayan ang maalamat na library ng Alexandria at ang nakakalungkot na pagkamatay ng pinakahuling scientist nito na si Hypatia. Ngayon mga ka-LE, anong masasabi nyo sa topic nating ito? Naku mga ka-LE, i-comment nyo na yan sa baba dahil babasahin natin isa-isang mga yan ha. Nga pala mga ka-LE, may sinimulan tayong bagong series dito sa ating channel at ayan ay ang history series ng Learning Express 101. Sa serye na ito, tatalakayin natin ang makulay na kasaysayan ng Catholic Church, ang mga lihim nitong kasaysayan at kung paano nito hinubog ang ating mundo. Uploaded na ang ating first episode at kung hindi nyo pa yan napapanood, panoorin nyo na yun mga ka-LE dahil sigurado ako na marami kayong matututunan sa research na yan. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta mga ka-LE. Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa ating podcast channel, mag-subscribe na kayo mga ka-LE dahil dyan ko sinashoutout yung mga comments nyo at dyan din ako nagsasagawa ng Q&A. And as usual, huwag nyo rin kalimutang bisitahin ang ating TikTok at Facebook page. Ang link sa mga yan ay makikita rin sa ating description. Gaya ng lagi kong sinasabi, maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong Sabado
Kita-kits sa susunod nating video dahil marami pa tayong interesanting bagay na pag-uusapan. Kaya huwag kayong mawala Mga ka-LE, sana nagising namin ang isip nyo. Walang bibitiw, kapit lang. Hanggang sa muli mga ka-LE. Salamat!